may we request now, Mr. Moderator, may we request our candidate to be Mr. Philip Salvador to give us a few words. Mayong gabi kaginyong tanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tagal ko pong hinintay ito. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Lahat ginagaya ng artista yan. Pero hindi niya talaga napilit si Mayor. More than 50 times siya bumalik ng Davao. Alam niyo po, sa kakabalik niya ng Davao, nakapag-iwan po siya ng 4 na anak sa Davao. Thank you very much, Vice Chair. Mr. Chair, at this point, may I respectfully move that the National Council fully endorses the re-election bid of our senators, Senators Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, and Senator Francis Tol Tolentino. I strongly second the motion, Mr. Chair. Any objection to the resolution presented for the re-election of our 3 senators? Hearing none, the motion is approved, and we expect all members of PDP to work hard for their re-election. Thank you. May I request, Mr. Chairman, may I have the honor to ask Senator Francis Tol Tolentino to give us a short message. Maraming salamat. Please be seated, Mr. President. Please be seated. Mayong gabi po, yung tanan. Tonight marks a significant milestone in the history of PDP Laban as we gather here again to commemorate the 42nd anniversary of this party. For over 4 decades, PDP has been at the forefront of shaping the political landscape of the Philippines, advocating for the rights and welfare of every Filipino citizen. As we reflect on our journey, we cannot overlook the challenges we have faced along the way, from political upheavals to social injustices. PDP has weathered every storm with resilience and determination. Our party has always stood firm in its commitment to the principles of democracy, equality, and progress. Looking ahead, we recognize that the road ahead may be fraught with obstacles. Our country is confronted with complex issues today. However, in the face of adversity, PDP remains unwavering in its dedication to serving the people and building a brighter future for our nation. Napakahalaga po ng 42nd years. We stand poised at a critical juncture in history, where the decisions we make today will shape the course of our nation for generations to come. With unity, determination, and a steadfast commitment to our principles, we will navigate through these turbulent times and emerge stronger than ever before. Maraming salamat po sa lahat na naririto. Mabuhay po ang PDP. So, Moderator. Thank you, Senator Tol Tolentino. May I also ask, Mr. Chairman, that Senator Ronald Bato de la Rosa be allowed to deliver a short message. Thank you, sir. Our party chairman, mga opisyalis ng partido,
sa ating lahat nandito ngayon. Magandang gabi po. Wala pa akong inahanda na speech, pero I just want to tell you straight from the heart that I'm very happy to see each and every one of you andito ngayon, because we have a notion that ang PDP laban ay nagkakaroon ng mass exodus going to other parties, lalong-lalo na sa House of Representatives. Ang naiwan na lang dyan natin ngayon, yung ating party president na lang. At saka, sino pa naiwan, sir? Treasurer. Sino naiwan sa atin? Eric Martinez. At saka si Congressman Eric Martinez. Zamora. Saka si Marabit Zamora. Congressman Zamora. So, kukunti na lang sila naiwan dyan sa atin sa House of Representatives. Pero, at the local level, andyan pa rin kayo. So, we have to stay strong. We have to hold the line. Kahit na yung the political environment right now is not so favorable sa atin, pero yung ating pagkatibay, yung ating resiliency, dapat manatili dahil who knows, we will rebound after this term. We will rebound. And kaya nga, yung ating, I am happy to report to the body that your PDP laban block in the Senate, composed of yours truly, Senator Bongo, Senator Francis Tolentino, and Senator Robin Hood Padilla, is one of the most potent block in the Senate. We are being considered as the swing vote as far as decision making in the Senate is concerned. Kami po ang binabantayan nila. Kung nasaan kaming apat pupunta, ay doon din sila yung iba pupunta. Dahil alam nila, hindi kami naghihiwalay. Yung PDP laban, kahit na anong mga storm, anong mga challenges na hinaharap namin sa Senado, kami pong apat ay nagkakiisa, hindi kami naghihiwalay, kaya kami po ay kanilang binabantayan. So I hope and pray, kaming apat ay nagdadasal palagi na sana come 2025, sana yung pwersa natin sa Senado ay ma-reinforce at madagdagan pa. And I hope na sana the likes of Kuya Ipi Salvador, madagdag yan sa atin para lalakas tayo doon. At saka, baka mamaya magbagong isip ng ating party chairman pag hindi siya tinatamad, baka gusto niyang tulungan kami doon para mas lalo tayong lalakas sa Senado. And chances are ay hindi talaga na mahahawakan ang Senado kapag andyan kaming apat at madagdagan pa kami, hindi mahawakan ng mga kung sino mang nagbabalak na hahawakan ang Senado. Andyan lang kami. We will fight up to our last breath. Hindi po kami atras, hindi namin isusurrender yung aming prinsipyo. Hindi namin isusurrender yung aming pagka-PDP para lang for personal convenience. Hindi po. Kung yung iba ay nag-aalisan, naglilipatan ng partido, well, they have all their reasons. Meron silang personal reasons. And we understand their personal circumstances. At huwag po natin silang, huwag tayo magtampo sa kanila, huwag tayo magalit sa kanila dahil sila po ay medyo naiipit lang rin. Pero until now, they remain our friends. Kahit na ibang partido na sila, kaibigan pa rin natin sila. So, ibig sabihin, by and large, napakalakas pa rin ng ating partidong PDP. Dahil sila, kahit na umalis na sila, yung puso nila na naiiwan pa rin sa atin. Dahil sabi nila, naipit lang kami sin, kaya dito, andoon lang kami. Pero andyan pa rin yung puso na sa atin. At remember, kapag yung ating partido ay magre-rebound 2025 or 2028, pag nag-rebound yung partido natin, babalik at babalik rin yan mga yan. Sigurado ako.
So yun lang, maraming salamat sa inyong strong support to the party. Come hell or high water, andyan tayo. Hindi tayo susuko. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Thank you, Senator Bato de la Rosa. Tawagin natin yung puso ng partido, ang taong totoong may malasakit sa bayan at sa bawat Pilipino, Senator Bongo. Huwag kayo magbonggo, mabonggo kayo. Ako pa may kasalanan. Mayong gabi sa inyong tanan. Assalamualaikum. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una po, kadalasan dito, kadaghanan sa inyo itong 2014, katong nagatuyok pa ni former President Duterte. Mayor pa siya ato, naamo. Antod karon na gihapon mo. Ug parati ko pong narinig na pinapasalamatan kami ni Mayor sa mga tulong, sa mga programa. Huwag ko kayo magpasalamat sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Damo gid nga salamat Tony JB sa inyong tanan, sa inyong tabang no. Tama yung sinabi ni Bato kanina. Habang nandiyan si Bato, we are solid as a rock. Diyan si Bato eh. Tsaka nandito pa ang ating Robin Hood. Habang nandiyan si Robin Hood, lahat ng ipantulong niya yan. Kaya nga Robin Hood eh. Palakpakan natin. Robin Hood Padilla. May utol tayo sa Senado. Talagang totoong utol po yan. Tulungan niyo po si Tol Tolentino. Mabait yan at matalino. And of course, ang ating Bato sa Senado. Ito, hindi po magiging successful yung kampanya ni former President Duterte na labanan ng kriminalidad at ang illegal na droga. Hindi po kay first Chief PNP niya sa kanyang administration, Senator Bato de la Rosa. Palakpakan po natin si Senator Bato de la Rosa. Gusto ko rin pong banggitin ang aming kaibigan. Hindi ko po palalampasin ang pagkakataon na aming kaibigan ni Senator Robin Padilla. Kuya Ipe, huwag kang, alam kong kinakabahan ka, no? Huwag kang kabahan. Alam nyo, 2003 pa lang po, pumunta po ng Davao si Kuya Ipe. Gusto niya pong gawing pelikula ang buhay ni former Mayor, former President Duterte. Alam nyo, mga Bisaya, kilala mo si Mayor. Taas ug hilas, di ba? Dili siya gusto nga isa pelikula ang iyang kinabuhi, samtang buhi siya. Ayaw niya, kita niyo sa sakyan niya ngayon, pick up pa rin, noon pick up. Hanggang ngayon, pick up pa rin. Sa Manila, presidente siya, pick up pa rin yung gamit niya sa engagement niya. Alam mo, ayaw niya. Ganon yung mga Bisaya. Kabalo mo, di ba, mga Bisaya? Daghanan rin Bisaya, di ba? Maraming Bisaya dito. Alam niyo, taas ang hilas ni Mayor. Ayaw niya talaga isa pelikula. Si Philip, pilit ng pilit. Sige, yun siyang pamugos. Sabi niya, Mayor, please, ginaya niya paano motor si Mayor. Ginaya niya paano kumain ng durian. Ginaya niya paano mag-akbay ng sa After Dark. Lahat ginagaya ng artista yan. Pero hindi niya talaga napilit si Mayor. More than 50 times siya bumalik ng Davao. Alam niyo po, sa kakabalik niya ng Davao, nakapag-iwan po siya ng 4 na anak sa Davao. Hindi po bigyan mo mic si Philip para makasagot. Alam nyo, binabalaan ko lang po kayo. Please lang po, sa lahat ng magaganda dito, lumayo kayo kay Philip Salvador. Ayaw ko na po madagdagan ang kanyang 31 na anak. Buta na, pinapatawa lang namin kayo. Mabait po yan si Philip, tawagin nyo lang po siyang Kuya Ipe. Mabait po yan. Kung ang artista bumubunot sa pelikula, si Philip sa totoong buhay, bumubunot ng kanyang bulsa. Pati yung bulsa ko, binunot niya kanina. Ang naiwan, suklay. Bahala nagpurdoy, basta gwapo. Wala, namumula na si Philip Salvador. Tawagin niyo po siyang Kuya Ipe. Tawagin niyo po siyang Lolo Ipe. Or pwede niyo siyang tawagin. Bagong pangalan niya. Pakita mo yung t-shirt mo. Tayo ka. Yan po, ang kanyang bagong t-shirt. Mr. Epektibo.
Yan po si Mr. Epektibo Philip. Mabait po yan. Kilala namin ni Mayor yan. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Patuloy na magsiservisyo po sa inyong lahat. Ako po ay naniniwala ng serbisyo po sa tao. Serbisyo po yan sa Diyos. Serbisyo po yan kay Allah. Maraming salamat. Mabuhay ang PDP. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay po si Presidente Rodrigo Duterte. Salamat, Mr. Malasakit. Si Mr. Malasakit. Okay, para naman, bago tayo magpatuloy, para naman hindi natin malimutan yung ating re-electionist, sabihin natin, Go Bato Tol! Go Bato Tol! Ang hina naman ang suporto niya, sumisigaw pala, Go Bato Tol! Okay, yan po naman. At para naman tayo maging, we get used to our name, as a party, we say, PDP, 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 PDP. Okay, thank you. Eh yung Duterte, para mas malakas. Duterte, Duterte, Duterte. Palitan na kaya natin ang pangalan ng PDP, Duterte na lang. Mas malakas eh. I'm referring to that endorsement of the National Executive Committee, which was unanimously approved, with the inclusion of Mr. Philip Kuya Ipe Salvador as senatorial candidate to join our 3 re-electionists in the 2025 senatorial election. May I ask before that Mr. Moderator, resolution be approved? First, I'd like to acknowledge the reading of the resolution by our SecGen. Secretary, please. As mentioned by Secretary Lambino and as passed last March 20, 2024, Resolution number 34, entitled Nomination of Mr. Philip Salvador to be part of the PDP 2025 senatorial lineup be approved. I strongly second the resolution of the National Council for the inclusion of Mr. Philip Salvador for the 2025 senatorial election is being presented to this council for your approval. Any objection? Hearing none, may we request now, Mr. Moderator, may we request our candidate to be Mr. Philip Salvador to give us a few words. Mayong gabi, kanyang tanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tagal ko pong hinintay ito. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Nagkakilala po kami 2003 together with our Senator now, Christopher Lawrence Tesoro Bongo. Yun na po, tuloy-tuloy po, every weekend, nandun po ako, totoo rin po yung sinabi ni Senator Bongo, na talagang gusto kong gawin sa pelikula ang pinakamagandang istorya ng buhay na isang tao, yun po ang kay PRRD. Kaya nga lang po, hilasan siya. Sa inyo po kung lahat na narito ngayon, sabi nga po ni Mr. President kanina, he did not expect na ganito tayong karami. Alam niyo po, yung pagpunta niyo dito, ang nagpapunta sa inyo, dito ang Panginoon Diyos. Dahil gusto niyang suportahan niyo ang PDP. Medyo lumakas yata ang boses ko.
Na-excite lang kayo naman, oo. Matagal na po kami magkaibigan ni Senator Bongo. As a matter of fact, 21 years na po kami magkaibigan. Hindi ko iniwanan ang taong yan. Alam niyo noon, nung siya'y nangangampanya noong 2019, kabado yan, nagbabasa, binabasa lahat yung sinasabi niya. Parati ko siya sinasabihan, partner, mag-down ano ka na lang, kung ano na lang yung nasa puso mo, sabihin mo. Sabi niya, partner, ano pa lang ako, umpisa pa lang ito, pero mawawala din yan. True enough po. Nung maging senador siya, spontaneous na po ang kanyang mga sinasabi. Talagang mararamdaman mo ang sinasabi niya na nanggagaling sa puso. Mula noon po, na magkasama kami ni Senator Bongo, may eleksyon o wala, serbisyo sa mga Pilipino ang ginagawa ni Senator Bongo. Kasama po ako, kaya alam ko. At noon pa man po, nagseserbisyo na rin po ako sa mga Pilipino. Hindi po ako nagmamagaling. Kay Senator Bongo po, marami akong natututunan. Kay Senator Bongo po, naramdaman ko, buhat pa po noong presidency ni PRRD, naramdaman ng lahat ng Pilipino na pwede naman pala. Pwede naman palang ilapit ang gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na po mahirapan pang umabot sa gobyerno ang mahihirap. Yan po natutunan ko. Isa sa napakalaking natutunan ko po sa kanila. Kaya po, yung pong sinasabi ni Senator Bongo na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Panginoon Diyos. Totoo naman po lahat yan. Kapag nangako ka sa mga kapwa mo na magbibigay ka ng serbisyo sa kanila, nangako ka rin sa Panginoon Diyos na yan ang serbisyo mo sa Kanya. Kaya sa inyo pong lahat ngayon, tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Salamat po. Mananatili po ako sa PDP hanggang sa huli kong hininga. Tandaan niyo po yan. Maraming salamat po. Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako abogado, hindi po ako doktor, hindi po ako engineer. Ako po'y isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kuya Epe! Kuya Epe! Kuya Epe! Kuya Epe! Yan, meron na tayong epektibo sa Senado. Mr. Chairman? Una paliwanag lang, nandito kasama po natin si Senator Robin Padilla. He is not running for re-election because his term will still end in 2028. Ang pag-uusapan na lang po niyan ay kung anong gagawin niya sa 2028. But during the 2025 election, he has committed to play a very important role in making sure that the number of PDP senators at the Senate will increase. So thank you, Senator Padilla.